Masarap na dinakdakan ata ang ulam ni LBJ mga idol. Wahalang yan na yan. Pinagdadakdakan ba naman ang mga manlalaro ng Boston Celtics? Kumusta mga idol? King Jen TV is back. Sa ngayon na pag-uusapan natin ay patungkol sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Tara, samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga nangyari sa laban na to. Natapos ang first quarter, na tila ba parang may gustong patunayan ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Hawak nila ang kalamangan at the end of the first quarter mga idol. Sa score na 34-23, 11-point game ang hawak nilang kalamangan labang sa defending champion. Sa mga oras na to, pinapangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng LA matapos makapagtala ng 9 points, samahan pa yun ng 1 assist at 4 rebounds. Habang sa LBJ naman ay score na rin kaagad ng 8 points with 1 assist at 4 rebounds. Pagpasok ng second quarter, hindi pa rin pala tapos ang Los Angeles Lakers at eto nga, nakagawa pa sila ng magandang run dahilan para matambakan nila ang Boston ng as many as 21 points. Grabe tong si LBJ sa mga oras to mga idol. Nakagawa siya ng back-to-back dunks na naging dahilan para magkagulo sa arena nila na kung tawagin ay Crypto.com Arena. Natapos ng first half, nahawak ng Los Angeles Lakers ang kalamangan sa score na 67-48. Sa mga oras na ito, pinapangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng Los Angeles Lakers matapos makapagtala ng 14 points with 3 assists at 6 rebounds. Sinundan naman niya ni AR-15 ng 13 points habang si LBJ mga idol ay nakapagtala na rin kaagad ng 12 points, 2 assists at 7 rebounds. Hindi lang yan, pati na rin yung mga 3-point shooters ng Los Angeles Lakers ay talagang gumagana sa mga oras na to. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nagawa nilang tambakan ang Boston Celtics sa laban na to ng as many as 21 points. Ang nakita akong dahilan kung bakit nakagawa ng magandang run ang kupunan ng Boston Celtics ay dahil sa small ball lineup na isinalang ni Coach JJ Redick mga idol. Well, mabuti na lang talaga bago matapos ang third quarter, naisipan niya ulit gumamit ng Twin Tower. Ito nga ay walang iba kundi si Anthony Davis at Jackson Hayes. Maganda talaga ang kombinasyon ng dalawang big man na to mga idol. At dahil dyan, lumobo ulit ang kalamangan ng Los Angeles Lakers. Matapos may baba ng Boston ng kalamangan nila sa 10. Simula nung gumamit ng big lineup, abat akalain nyo, lumobo yung kalamangan nila sa 25. Ibig sabihin, it's all about adjustment talaga mga idol. At ito rin na magpapatunay na mas epektibo talaga ang lineup ng Los Angeles Lakers once na gumagamit sila ng big lineup. Pagpasok ng fourth and final quarter, napanatili ng Los Angeles Lakers sa pagiging agresibo nila. Kaya nakuha nila ang panalo laban sa defending champion na Boston Celtics sa score na 117-93. Para sa mga di nakapanood, pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng Lake Show matapos makapagtala ng 24 points. Samahan pa yan ng 3 assists at 8 rebounds. Sinundan naman niya ni AR-15 na nakapagtala ng 23 points, 6 rebounds at 3 assists. Samantala, tinapos naman ang all-time leading scorer na si LeBron James ang laban na to na nakapagtala ng panibagong double-double sa kanyang NBA career with 20 points, 14 rebounds at 6 assists. Dalton Knecht mga idol nag-step up din dito with 13 points at 4 rebounds. Sa Gabe Vincent, isa rin sa mga naging dahilan kung bakit nakuha ng Lake Show ang panalo dito na nakapagtala ng 12 points, 4 assists at 1 rebound. Pero overall, another great team effort to para sa Los Angeles Lakers. Sana ganyan palagi mga idol no, para makuha ulit nila yung panalo sa mga susunod pa nilang laban. Sa inyo lang mga idol, maraming salamat sa solid na suporta. It's your boy King Jan, I'm out.